Kakulangan ng maayos na depensa at ofensa at sistema ni Coach Sherm Meneses hindi na nagiging epektibo sa koponan ng Creamline Cool Smashers. Nararapat na nga bang palitan ng bagong coach ng CCS? And bago natin yan ipagpatuloy mga kaibigan, please huwag kalimutan mag-like and subscribe and pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Sa naging pagkatalo nga po ng Creamline kontra sa kanilang sister company na Choco Mucho Flying Titans ay marami po ang nagulat. Hindi kasi nila inaasahan na mananalo ang Choco Mucho dito sa CCS. Ang nangyari po kasi dito ay yung pagpapabaya ng Creamline doon nga po sa set 3. At kung makikita po ninyo mga kaibigan, so far simula set 1 and 2 maganda at consistent naman yung game ng Creamline, pero unti-unti yan napabayaan pagdating nga po ng mga sumunod na set. Marami din nagsasabi sana nga daw ay nandyan si Tots Carlos at ipaglaro or nakapaglaro, pero alam naman natin na hindi sila makakapaglaro dahil sila ay representative sa ibang bansa. Mga kaibigan, nakita natin marami nagsasabi yung sistema po ngayon ni Coach Sherm Meneses ay hindi na nagpipit sa mga player ng Creamline. Dahil nga po madami ng mga star player ng CCS, madaming bench player, kinakailangan ng panibagong sistema o revamp system para sa Creamline. At nakita rin natin maraming sumisigaw na sana nga ay magkaroon ng rematch etong Creamline at Choco Mucho Flying Titans, which is malabo naman pong mangyari mga kaibigan. Ngayon po, dahil sa naging pagkatalo sa unang laban ng Creamline dito sa semifinals ay tila malabo na sila makapasok pa. At ngayon mga kaibigan, saan nga ba nagkulang ang Creamline Cool Smashers at ganito ang nagiging kanilang performance? Kung hindi natatalo, laging umaabot ng set 5. Mga kaibigan, number 1 na problema dito ay yung pag-rotate po ni Coach Sherm Meneses ng mga player ng Creamline. Ang dami kasi mga star player ng CCS pero hindi naman nagagamit. Kung ano lang inagustuhan na lineup o first 6 lineup nitong si Coach Sherm Meneses, doon lamang siya nag-i-stick at hindi nagpe-play ng ibang mga player. At kung makikita po ninyo, basang-basa na yan ng Choco Mucho Flying Titans. So matapos yung naging laban, lalo na sa set 5, no, very intense and crucial talaga yung laban, pero naging consistent ang Choco Mucho. Marami din nagsasabi dahil nga daw po sa hindi maayos or nakakalitong pagbibigay ng set ni Kyle Negrito sa mga spikers ng Creamline ay doon nagsimula ang kakawalan ng confident ng Creamline players para manalo sa laban. Minsan po kasi yung mga set ni Kyle Negrito pagka kinakabahan na, minsan napapalakas, minsan napapahina, hindi nagiging consistent. At alam naman natin ang ganong klaseng game, intense and crucial, ay kayang-kayang i-handle po ni Mapi Galanza. Sinabi na po yan noon ni Gia Morado. Well mga kaibigan, para sa akin, ganyan talaga ang laban. May nananalo, may natatalo. Pwede pa naman makapasok sa bronze medal or makapasok or makakuha ng medalya ngayon ang Creamline, basta yung mga susunod na game ay maipanalo nila. Mga kaibigan, maraming pa tayong kaganapan, and please huwag na huwag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.